Ako po si Lucia Lastimosa, dating professor po ng College of Agriculture and Forestry ng West Visayas State University. Dating campus administrator din ako ng College of Agriculture and Forestry ng West Visayas State University at naging director ng West Vadec. So, noong 1989, kami po ni Dr. Pukhin nag-initiate ng breeding ng native chicken. Okay. Pero kasi limitado yung aming budget, yung bigay pala ng research department ng West Visayas State University. Okay. Kasi si Dr. Pukhin yung research director dati. Sabi sa akin, "Oy Lucy, ikaw na yung mag-research ng ating native chicken." Sabi ko, "Sir, kailangan iisa lang muna na native chicken yung ating i-research." Yung talagang native to Panay, which is darag. Darag, okay. Darag yun. So ever since talaga darag na ang tawag darag sa talaga kanya. yan. Kasi pumunta po ako sa kabundukan at saka nag-research ng pangalan nito. Ano ba yung pangalan nito? Kasi parehas yung plumage color ng ganitong native chicken sa plumage color ng jungle fowl, the red jungle fowl. Okay. So, sabi niya, kunyan darag. So, the name of darag was born, pero yung sinasabi talaga nila nung mga tao doon sa mga farms, sa mga bulubundukin na parts ng Panay, talagang darag yung darag yung talaga. Sabi nila, yung tinatawag nila darag kasi iyon ang yung ginagamit nila sa mga rituals. May mga rituals sila So, yun ang mga rituals for healing. Rituals for offering. So, ayun. So, the darag breed was nandito ngayon ang extension department ng office ng West Visayas State University. Okay. Under kay Dr. Tumango. At saka kay Dr. Pukhin din kasi pinus talaga niya to. So, kasi marami na siyang mga tawag dito, mga tests for example sa darag. So nakita namin na yung talagang masarap na flavor ng darag is due to free amino acids. So ganon. So free? May mga free amino acids yan. So mataas yung glutamic acid nun. So bali kaya masarap. So may mga chemicals na nandun sa loob ng chicken na responsible kung bakit siya ay masarap. Yan yung masarap. Okay. So, okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Professor Cynthia, ma'am, gaano na kadami ang darag breed? I mean, number of heads ng darag breed dito sa Panay Island? Medyo marami-rami na rin kasi minsan yung mga members namin, minsan ang makakaya lang nila mga 50 breeders, meron kaming tag 200 breeders. Okay. Okay, meron kaming tag 200 breeders. Medyo ngayon, medium na yan. 200 breeders, medium na yan. Medium na. Yan, commercial na yan. Commercial 200 na yan. breeders. So, Okay, commercial meron. na. Okay. Ang 50 na yan, mga backyard pa yan. Ang 100 medium. Okay. So ngayon, marami na yan, parehas kina Dandan, kina Mamnes, sa Guimaras. So, meron kami sa Aklan din. Meron dun, pero yung iba, mga kwan lang yan, mga tawag dito, mga backyard lang yan, no? So, pero meron kaming member kami ng cluster group ng PANSI, that is the kwan ng PRDP. Offshoot yun ng Philippine Rural, PRDP, no? Philippine Rural Development Project na yan ng PRDP nga may PANSI na cluster group ang Padaba. So ngayon, may isang cooperative sa Ahoy, ang tawag na Silagon Multipurpose Cooperative, na according to PANSI, which is the offshoot of PRDP project, na 18 million yan. 18 million na PRDP project. According to PRDP, kung classic group ng Padaba at saka
at saka Silagon Multipurpose Cooperative, yun ang sinasabing cluster group na PANSE. So, ang PANSE, merong breeder farm which will be 1,600 breeders. Wow. Yun pa kung ma-realize yun kasi inaano pa yung yung mga kwan ngayon, yung mga structures for breeders and ang structures for yung tawag dito, yung growers, mga para sa slaughter at saka para sa para din sa breeder na breeder na kailangan i-sale for sale ay nandoon sa Ahoy sa Silagon Multipurpose Cooperative. So kung meron na cluster group for example na as an offshoot of PRDP project na 1,600 breeders. So iyon ang magbibigay ng breeders for example sa whole of the province of Iloilo and the whole island of Panay and maybe whole country for example, together with the 200 Darag chicken multiplier farm na ginagawa ngayon ng yung structures ngayon sa sa New Lucena, Iloilo. Na this is a 2 million project na binigbag na nakuha namin sa Department of Agriculture na Leeds project. Okay. Ma'am Cynthia for a while. Sir, pakilala naman muna kayo, sir. Ako si Ray Arenga. Sir Ray. I joined West Visayas State University Office of Research just to maintain the Darag project of Dr. Coquin and Ma'am Lusing. So I joined them in 1997 up to 2023 when I retired. Okay. Professor din kayo, sir? No, I'm a graduate of Animal Husbandry from Central Philippine University. And then I work about 12 years doon sa Southern Luzon, particularly in Pagbilao, Quezon, for commercial layer farm with 1,000 heads capacity of commercial layers. Okay. So sir, ikaw ang expert doon sa pag-aalaga. That's about. So, hindi ko rin masasabi na talaga. Pero kung gusto kong mag-alaga ng darag, sir, ikaw pala ang lalapitan ko. Yes. Pwede. Okay, Ma'am Cynthia, Pro, matagal-tagal na yung linakbay ng darag chicken. Kumusta yung darag chicken nowadays at present time? Ang darag chicken ngayon, matagal-tagal na rin. Pero gusto kong sanang i-acknowledge na it was Dr. Arthur, ang dating Livestock Division Director, Arganiosa. Kasi classmate ko si Ate, Dr. Art Arganiosa, na talagang siya ang Art Arganiosa, from UP rin. Yes, classmate ko yan si Art Arganiosa. Sabi, pumunta siya dito, ay nag-present kami ng paper. Sabi niya, Lucy, ang dami mo na palang native chicken. Sabi niya, so, kinontak niya yun si Dr. Lambio sa Dr. Lambio? Yes, sa Dr. Lambio sa UPLB. At saka sabi, sir, marami na itong, marami na yung darag sa West Visayas University. And so, nag-form si Dr. Lambio ng Philippine Native Chicken Co-Research Group. So, siya ang nag-head ng Philippine Native Chicken Co-Research Group, and then Picard has pumasok na si Picard. Pumasok na sa Picard. So, pagtapos na sa Picard, so marami ng mga reports. So, because the darag is the first native chicken research in the Philippines. Okay. So, ang pinakamalaking contribution ni Picard? Ang pinakamalaking contribution ni Picard talaga from the day that Dr. Art Arganiosa notified and realized that the native chicken can really be commodity for Picard. Okay. So ang ng Picard na ngayon ay nagpatawag na ng mga researchers for native chicken from West Visayas State University, at saka
itinaguyod talaga ng Picard for quite a time ang mga research needs for darag para ang darag chicken natin yung talagang ang daming mga biological and production aspects ng ng darag dapat malaman natin for the benefit of the racers. So yun ang great contribution ng Picard kasi talagang sila ang ng research needs ng darag sa West Visayas. Okay, ma'am, ilan na po ang farms na into darag breeding or production? Do you have a data how many heads of darag so far? Sa Padaba ngayon, ang mga active members ng Padaba ngayon ay 30. So kasi nag-pandemic siya eh. So pag pandemic, alam mo, nagiging problem ng mga farmers kung saan nila ipagbebenta yung darag nila. Okay, so, alam mo naman, nagfo-fluctuate siya ng population because kapag may high ang demand, mataas naman yung population. Pag wala ng demand, talagang nagbabawas yung mga racers, for example. So, yun ang mga problems na dapat stabilize namin yung population. So, inaalam pa namin yan talaga sa field kung ano ang magagawa namin para na ma-stabilize namin doon. Na kapag yung racers namin sabihin, okay, I have 100, yung semi-commercial kami, no? Kapag semi-commercial kami, paano namin yan yung tawag dito, yung momentum nila na momentum na ipataas lang, hindi pa baba. So, ganun yun. So, we hope that the feed mill that we have na ngayon na grant ng DA will give us the leeway na anuhin namin yung mga needs nila. So ngayon balik tayo doon sa 30 sa ang kanilang mga population nagre-range ng 50. Tapos may 50 breeders for example. Ang pinakamaliit. Ang pinakamalaki. Ang 200 breeders ngayon, ang pinakamalaki sa individual ha. Okay. Pero doon sa cluster group for example na sinasabi ko sa Panse, ngayon may daw 480 ngayon ang kanilang breeders, but we hope that we can fulfill the required number of breeders ng Panse to 1,600. Okay, ma'am. Okay. Going back doon sa ano ang problema ng darag ngayon? Is it the supply or the market? Ang tawag dito is supply and market. Kasi kapag parehas. Supply and market, parehas yan. Kasi alam mo naman may mga may mga fluctuations yan. No, kung malaki ang demand, sometimes ang demand hindi mo ma-cope ang demand. Demand as far as meat or demand as far as stocks para mag-breed sila? Both. Both. Kasi nung last Saturday sabi ng isang agent ng isang feed company, we need 1,600 ready to lay darag. Okay. So sa 1,600 ready to lay, edi mag-scramble, naman yung Padaba kung sinong meron and then para may supply. Ma-consolidate at ma-supply. Pero meron namang lean months. Yun na sinasabi namin lean months. Ano ba yung databi ng lean months? Ang doon sa doon sa farm, ang lean months, ang tawag namin doon sa Ilonggo at sa Kinaraya, tigkiriwi. Ang tigkiriwi, ang kiwi, meaning you have to cremate because mahirap talaga. You have to cremate. So kiwi. So tigkiriwi. Walang bumibili. No, not hindi. Kapag bibili nila parang mahirap yan kasi walang ibibigay na pagkain yung farmer. Pagkatapos kapag bibili naman nila talagang mababa yan kasi kapag tikiriwi yan, alam naman, mahirap ang pera. Mahirap din ang pera. Okay, bakit nagkakaroon ng problema yung farmer sa pakain? Lean months yan para sa kanila. So walang pambili yung farmer. Walang pambili ng pagkain. So what they do is they have to lessen the numbers ng breeders nila. Bababaan nila. Para yung kayang-kaya nila lang napapakainin. Okay, sir. Ang tanong ko, dahil ikaw expert sa pag-aalaga ng darag, bakit kailangan
commercial feeds, hindi ba po pwedeng mga dahon-dahon or magtanim ka ng iba-ibang klaseng Kung sa field, actual field, kuha na yun yung tinatawag namin na range. range? So, medyo minimal na lang yung pagbigay ng ng Pakain. ng pagkain na kung ano yung available on that particular place. Yun ang Yun ang pakain mo. yun ang sina-advise namin na bigyan nyo, hindi kayo rely on commercial feeds because commercial feeds is expensive. Okay, kailan yung pagkakataon na wala kang choice but to use commercial feeds? On the brooding stage. On brooding stage. At saka, Kaya, at saka meron pa rin, sir. Kasi, alam mo naman, ang bahay nung farmer, napalilibutan niya ng mga rice farms. Okay. At saka corn farm. Ah. So kapag nalibutan niya ng corn, kasi ang niyan, sabog tanim eh. Ah. Pag sabog tanim yan, you have to confine your chicken. So okay. i-confine mo yung chickens for at least 2 weeks or 15 days. And then you will supplement. Hindi yan supplement, talagang bibigay Bibigay ka mo ng full day, talaga ng full meal, ng full meal feed. na Oo, commercial ng feeds. commercial. Hindi man naman commercial, merong palay, merong corn din, merong darak, etc. Pero yung iba, kasi minsan wala silang ganun. So ang gagawin na lang nila, di bibili sila ng commercial feed. Yung iba, bibili ng commercial feed, pinimix yan ng darak, pinimix yan ng binlid, minimix yan ng grits kung meron sila na corn bran. Okay. So yun ang pakain. Pero yung ibang walang ganun. Okay. Talagang walang no choice talaga. But to buy. To buy. Oo, yun. it's But to easier buy. to buy than to mix or to make feeds of their own. It's Okay. easier. It's Okay. easier to buy the commercial feeds. It's already ready mixed. Oo. Is it possible na but the chicken can survive without the commercial feeds? Yes. Even They for can. the brooding stage? No, Not not much. not much. Not much. Okay. So, ngayon kung ang chicken ay nasa range na, so possible na Kung sa range na, yung native chicken ay marunong kahig. maghanap. Magkakahig na siya. Oo. Maghanap ng mga insects, mga marunong na maghanap ng kanyang Kakainin. kailangan. So yun, hindi masyadong problema na yon. Hindi. Ilang buwan na yung chicken by that time? That's about 4 months. Okay. 4 months onward. Onwards. I see. Okay. Ma'am, ano ang solution sa problemang ito? So ito yung nag-hamper sa industry para mag-grow. Yes. Oo. So ang yung solution na na binibigay namin ng ganun, kasi ang West Visayas State University naman, one of the trainers din ako sa pagkain ng manok eh. Kasi nutritionist kayo. Oo. Kasi nutritionist sa PLB, sabi ko naman Ibig sabihin kayong dalawa pala talaga ang pinaka-importante. Pag gusto mong magkaroon ka ng productive na darag chicken. Dr. Coquin is also nutritionist. Oh. Kasi sabi ko nga, pumasok kami sa ng butas ng karayom kay Dr. Perla Lopez at saka yung advisor ko is si Dr. Ernesto Rigor. Ilam naman si Dr. Rigor sa UPLB. Ay nako, talagang mahal na mahal ko 'yon. Okay, ma'am. Sir. Ngayon, ganon. So yung solution sa problema ganito, kasi trainer din ako eh. So sa pagte-train namin, halimbawa kung bibigay sa amin sa West Visayas State University dito sa Extension Office, nagdadala talaga ako ng mga feed ingredients. O ganito, may darak akong dala, may binlid akong dala, meron akong tawag sa amin oron-oron in Kinaraya, oron-oron or half-filled rice. Okay. Yung kapag iwino mo, yung lumalabas na ganyan, yung half-filled tumatalsik, yun, pwede yun ang pagkain ng manok. Ang sabi sa kanila ganito, and then some leaves. Ang leaves na yan, pwedeng asola, pwedeng kangkong, pwedeng talbos ng kamote, pwede yung malunggay, gano'n. Sige.
mayroon yan. Kung walang molasses, sabi ko, okay lang yan. Meron ding ginadgad na niyog. Oo, yung pinagpigaan. Sapal. Okay, Niyog, okay. ginadgad na niyog. So, ang sabi ko, so ganito yung feeds natin. Kapag ganito yung feeds natin, ganito yung mga proportions na kailangan ninyo. So, kung ganito ang mga proportions na kailangan ninyo, so we have to tatatadtarin natin yung mga tatatadtarin natin yung mga talbos na to. Ito yung proportion ng darak, ito yung proportion ng corn bran, ito ang proportion ng binlid, halimbawa ganito. At saka i-mix natin yan, ilagay natin yan sa pagkain sa manok, pwede na yan. Okay. But you need to know the exact proportion of the ingredients na available sa iyo. Oh, yun, ganun, the exact proportion. So kapag yung ganyan ng talbos ng kamote, so ang ginagawa namin, kasi hindi naman kami makapunta ng laboratory, meron yung libro si Dr. Castillo at si Ma'am Herpacio noon sa UPLB. So makita mo yun doon, lahat-lahat ng mga yung feed composition, nutrient feed composition na yan. So kasi dried yun, sabi namin, sige, ilang percent ba yung talbos na yon? Ay 30% dry matter lang yon. So pag 30% dry matter, titingnan namin yung nutrient composition analysis ni Mama Herpacio, at saka i-transform namin yun as fed basis. Yun, makita namin, dami palang tubig to. So ito yung proportion ng darat, itong proportion ng corn grits o binlid. So bali, ang sasabihin namin, okay, ang proportion ng binlid at saka darat, ang sinasabi namin dati sa nutrition, 60% yan ang carbohydrates o energy feed. So kung 60% ng carbohydrates and energy feed, sige, yung darak natin yung medyo mataas-taas. So ganyan. So ang talbos ng kamote, etc., may mga proportions diyan na po pwede kainin ng manok. Yung ganon. So, sometimes, mako-compromise ka sa 60-40. 40% na protein, 60% na energy feed. Sometimes, mako-compromise mo yun kasi wala ka masyadong energy feed, marami ka lang na na mga talbos-talbos yan. Pero ang talbos ng ang talbos ng kamote, talbos ng kangkong, ang talbos ng malunggay, mataas yung protein yan. Mataas yung protein. So dapat, yun ang medyo marami-rami. So, yun ang namin, at saka yung mga sapal ng nyog. O maybe yung ginadgat talaga na fresh na nyog kasi meron siyang energy. Nga kasi merong gata yun merong oil. So mas maganda yung ginadgad na hindi piniga. Hindi, pwede rin yung magpiga. Pwede rin yun ng piga. May proportion na kami sa piniga at sa sapal. Okay. Kasi kung purong piniga na yan, at saka maraming at saka tataba yung manok, hindi naman mangingitlo. Fiber na yun. Fiber naman yun. Mukhang kailangan natin gumawa ng separate episode on nutrition. Yes, okay. Ganon. That's why village feeds magawa na importante para mayroong may nutritionist na mag-formulate. Kasi yun nga sinasabi ko, sige maras. Mag-interview ako doon sa sa mga namin, sa mga Padaba members. So, meron bang mga trash fish doon sa inyo? O sabi niya, may mga trash fish kami. Minsan ay binabalik lang yan sa dagat kasi walang bibili. Gawa ng hindi nila magawing fish meal, etc. bla bla bla, hindi nila magawa ng fish meal kasi wala namang pagbibilan, wala namang mechanical dryer for fish meal. Kasi more laborious pa rin. Ang sabi ko, sige, we will strive to provide you with plastic, yung recycled na blue na plastic na yan. We will make silage, fish silage. Fish silage. First time ko narinig yan. We will make fish silage kasi yun ang gumawa ako na marami akong research diyan sa fish silage. Wow. So gawin natin yung fish silage. Pag gawin natin ng fish silage, fermented yun. Fermented. Kapag fermented yun, pwede yan maka-last ng 6 months. Hindi yan parang amino acid? No. Yun different. ang sinasabi nila yung binilalagay nila sa halaman na amino acid na pwede rin kasi galing din yun sa fermented na fish silage Magkalapit sila, but hindi sila parehas. Parehas din sila kasi kung ang fish silage, you process it na yung katas noon, pwede mo niyang gagamitin na
fermented amino acid na nilalagay mo sa pinispray mo sa halaman. Okay. So halimbawa, Taal Lake, nagkakaproblema sila, may fish kill. Na tons of fish namamatay. Pwede mo nang kunin lahat yun at isilage mo na. Yes. That's it. Kaya wala sabi ko sa kanya, wala tayong dryer kasi talagang yung dryer niya. Sabi ko, it can last for 6 months and then pag 6 months na siya at saka dry season na, that's the time that you will dry it. Tapos meron kaming proportion ng dry feed ingredient or tawag namin dyan is adsorber or carrier. Para na kapag i-mix namin yun sa fish silage, kasi fish silage slurry siya So kapag slurry siya, more or less 15% lang siya. 15% dry matter lang siya. Parehas lang isda. So bali ang pagsabi na doon, 15% dry matter lang siya. Kailangan na adsorber kasi kapag hindi mo paglalagyan ng adsorber niyan, mahirap i-dry. So ang adsorber namin should be what? Ang adsorber namin should be able to absorb ng mga liquid doon sa fish silage. So, liquid doon. So, anong ginagamit namin? Nakagamit ako ng binlid ng rice. So, rice pala na ng pag-meal ka, binlid. Kagamit din ako ng corn bran. Kasi medyo fibrous ng konti and then it can absorb a lot of fish silage. So karon kung gusto mo, kasi kapag i-absorb mo yan, nakita namin na yung tawag dito, na na siya kasi, na-dilute na siya, bababa na yan from 55, kung puro na fish silage yan na puro na dry, mga 50 to 55% crude protein siya. Okay. Kapag may absorber siya, bababa na siya kasi, sasabihin ko ba yung namin? Yung trade secret namin. Pwede, pero wag muna. So, bale, yung tawag dito, yung bumababa yan ng at least 40% crude protein. Pero kapag native chicken yan, pwede na yan. Pwede na rin. At saka yung kainaman ng fish silage, hindi siya maalat. Ma'am, yung fish silage, yan ang itsura nito. Ang fish silage... Parang daeng? Hindi. Pag kapig fish na yan, trash fish, tinatadtad yan ng medyo mga taganon, mga ganyan. Pagkatadtad yan, lagyan namin yan ng molasses. Lagyan namin sa malaking manyera. Lagyan namin ng molasses, may percentage ng inoculant. Okay. May percentage ng molasses at may percentage na inoculant. Paglagay niyan, ilagay namin yan sa plastic, yung medyo plastic na na kapal-kapal, Pwede man na plastic na yung tawag yung dito. Drum. Hindi kasi kapag lagay namin sa drum, mahirap kasi kapag buksan mo yan, kung in bulk yan, and in bulk din ang pag-dry natin, pwede yan. Kaya lang kung sa drum, pwede man rin. Kasi nalalagay namin yung lagay mo sa drum. Pag lagay mo sa drum, ganyan yan. Kasi anaerobic siya. Kapag anaerobic siya, ang drum na ganyan, nilalagyan ng plastic sa taas na ganyan para to cover it. At saka lagyan ng rubber. Rubber talaga. Lagyan ng rubber at saka tape para ma-seal. And then, kailangan, meron siyang kasi may carbon dioxide yan during the process of fermentation. Kapag kapag hindi mo yan lalagyan ng aeration. Hindi siya aeration, puputok yan. Kailangan ma-discharge mo yung carbon dioxide to the environment na walang papasok na oxygen. So, ang ginawa namin, sige lang, ilagay lang ilagay namin kapag ganyan. Kasi ang kwan dyan, ang technique namin, nilalagyan ko yan ng ganitong kwan, ganitong kalaki ng o kung maliliit ng ganyan, na tube. Pag ng tube, ilagay mo ng tube doon sa mga nag-ferment na silage, pero kailangan ng tube mo steady yun kasi kapag hindi steady, gumaganyan-ganyan yan. So, kailangan lagyan ng mas steady siya. And then yung tube, nilagay namin ng ganyan, pagkatapos nilolob-lob ko yan sa balde ng tubig. Walang papasok na oxygen, only carbon dioxide will go out. Yes. Pero yung carbon dioxide lalabas doon sa water. Walang papasok na oxygen. Galing.
processing. So bali ang ganyan yan, ang tinatawag namin yan ay talagang crude ensilation process, pero it works. Okay, ma'am. Walang kailangan na capital outlay niyan. Okay, gaano katagal yan bago maging silage siya? Pwede mo yan gamitin 22 days. 22 days, Yes, pwede na. Pwede na. Okay. But it can last for 6 months. For 6 months. Yes. So kung unti-unti mo gagamitin, may gagamitin ka for 6 months. Oo, pero kung unti-unti mong gagamitin, depende sa dami ng manok mo. Kasi kung ang manok mo ay 100 heads yan, kapag 100 yung heads mo, ang kakainin niya sa isang araw, kung supplementation at 50 grams, 50 to 60 grams a day per chicken, 50 to 60 hanggang 70, no? Tandaan mo na, from 60 to 70 grams per day. Kailangan mo for 100 is 7 to 10 kilos per day. Kung mag 7 to 10 kilos per day and you have the formulation, for example, sa ganun ganyan siya. Kasi meron din akong wet mo, pwede natin fish silage, tapos yun ang mga feed ingredients mo rin na mixan mo lang na feed ng fish silage, tapos i-mix. Yun na yan. Oo. Okay, So, anong itsura nung na silage na fish? ang itsura ng fish silage, na siya? Daw slurry na siya, parang bagoong. Slurry, parang bagoong. Bagoong talaga in reality, pero bagoong na walang salt. Na walang salt. Bagoong na walang salt. Mabango yan. Alam mo, mabango yan. Mabango? Alam mo, Yes. yes. Pwede kainin? Pwede kainin. Basta yung trash fish mo, is hugasan mo ng mabuti. Malinis. And then malinis. And then you can even make a livelihood out of it. Pag sabihin mo na, ito yung bagoong na walang Asin. Hindi maalat. Yes. Para hindi ka magka-high blood, itong bagoong gamitin mo. Yes. Oy, meron ka ng livelihood, Meron. Bibigyan na namin yung trade, secret, Okay, sir. Aside from nutrition and feeds, ano pa ang pinaka-challenge sa pag-alaga ng darag chicken? Yung challenge yan na find out ng FNRI because we check. Basta alam yon at yan si Doc Tess Ramil naka-research yan about the comparison of darag against broiler. Okay. So she find out that darag is more nutritious More nutritious, ha? than the commercial broiler. Okay. The FNRI noticed the availability of natural amino acids such as glutamic acids that it's already inherent in the darag chicken. So that's why you don't need Ajinomoto, condiments that para masarap na. That's why since FNRI is the one that made that, that's why it comes out the native chicken bouillons na gumawa sila nun. yes, that's why nagkaroon na siyang Darag. native chicken flavor. Oh, di isang negosyo na naman yun. Nag-cubes. Isang negosyo na naman. Ayun. That is from the darag of West Visayas State University, Wow. which Is that find available out na by sa- the FNRI. For commercialization na? Yes, that's already the Nor, the Maggi. Yeah, that's the commercial. Yes. How about yung sarili nyo na... Wala. Wala pa. Wala. Okay. We meron kaming we have on the pipeline nung isang commercialization ng darag. Pero ngayon hindi namin masasabi. We don't have technology. Kasi on that one under pa sa ng stage siya. And then with the help of the OST siguro dito, we can make that as one of the leeways by which we can help our farmers kung may glut ang production dito siya pupunta. So yun ang tawag dito na namin sa native chicken. Kasi
may mga researches kami doon sa sa mga fish instillation. Kaya sabi namin, ako nagsasabi na, ang dami-dami ng mga fish skills doon, ang dami-dami fish meal doon. So sabi namin, doon sa feed mill namin, feed mill operations for example. Kasi ang fish meal ngayon, yung tuna fish meal ngayon is 85 pesos per kilo. If we can produce our own fish meal out of fish silage halimbawa, and we can pull down the cost to 50 pesos per kilo, that's good. That's already good. Pwede namin ma-pull down ang feed cost ng native chicken sa medyo ng farmer. Okay. So kung kasi may research kami, may native chicken formulations kami eh. So ang native chicken formulation namin is from starter to grower and breeder. May ganyan. Meron kami. Kompleto na kami kasi we're just waiting for the feed mill to operate. And we will have to do that. Which is na-approve na yon. Andyan na yung budget. Andyan na yung budget. Andyan na yung budget. Wow. Construction na yung phase. Sana makita natin yun. Kailan matatapos yung... Wala pa kasi. Meron mo tayong babalikan dito sa Iloilo. Meron kang babalikan dito sa Iloilo. Babalik ka rin. So, balang ang gawin gayon yung mga yun ang mga plans on the pipeline. Kasi ang daming that's why ang feed mill namin nilagay doon sa 5th district because the 5th district is the corn belt of the province of Iloilo. Nandoon yung mga raw materials. Andun yung raw materials. Malapit doon ang President Rojas na sugar mill. Pwede kami makakuha ng molasses doon. Malapit doon ang Esco Campo, yun ang nagpo-process ng coconut oil. So makakuha kami ng copra mill doon. Malapit lang. So doon sa Ahoy, estansya hanggang Sara, hanggang dito sa Barotok Nueva Numangas, pwede kami makakuha yung mga rice producing towns. Rice naman, corn, rice and corn. Oo, madaming rice mills sa ganong mga areas which are talagang hindi masyadong malayo. Tama na strategic kung saan ilalagay yung planta para hindi mataas ang cost. Hindi mataas ang cost ng transport cost ng raw material. Okay, ma'am. Tapos malapit din doon yung Silagon na yung sinasabi kanina ni ma'am na Pansi. Pansi is Panay native chicken. This is Enterprise. Okay. Okay, ma'am. At present time ngayon, gaano na kalaki ang production at market ng Darag Chicken? So ang production ngayon sa Silagon, medyo malaki-laki na rin ang sa Silagon kasi si Partray nag-help siya ng trading, for example, ng breast chicken sa galing Silagon. So 20 per week yan. 20 per week doon sa may 20 what? 20 heads. 20 heads per week siya dito. Din siya and then ang mga RTL marami kasi may trading sila nagte-trade sila, Ma'am Lad. Tapos may mga request yung mga LGUs, may request din yung mga mga private racers, for example. So all over all over the Philippines kasi sa North Cotabato, yung isa naming si Dr. Baliano, may sinishift din siya mga more or less mga 150 per per month, 50 ni siya ganin tinatawag sa hardened chicks. Mga hardened chicks. Yun nga sabi namin with this grants, for example, sisikapin namin na ang mapataas talaga yung population na hindi na siya magfo-fluctuate ng ganyan. Kapag tigkiriwi, wala. Kapag may demand na, hindi stable siya talaga ng ganyan. Pag stable na, pwede na kami, sabi namin, gaano pa kaya katagal yun, ma'am? Para stable kasi na? Kasi sabi namin, in 5 years time. In 5 years time? In 5 years time, subukan namin na mas stable na to. Kasi, sabi namin na, na yung tawag dito yung operations na ng Pansi
will more or less boost ng production. Biro mo 1,600 breeders. So 1,600 breeders will give you a lot of ano. Pero ang problema naman namin, kapag may glut, papaano namin yan i-absorb because the farmers will need it. Will need their money. So may market siya. So ngayon, may 1 million na binibigay yung DA naman para sa enterprise para na kapag kami kukuha doon sa farmers, babayaran namin sila maski half of that. Abonohan nyo na. Oo, abonohan naman kasi mahirap sometimes matagal makakuha ng ng bayad sa gobyerno kapag lalo na sa mga ready to lake, mahirap kasi maraming mga paperwork. So sige. ngayon ang farmer masyadong atakpan na sa kanilang hindi na makagulong, wala na pera So with 1 million maybe we can have even half of it. Sige. Oo. Okay ma'am, bakit darag, not other native chicken? Bakit darag, not the imported chicken? Yeah, okay. Kasi alam mo naman, ako dati nasa ako sa conservation ako Ako yung nag-establish ng conservation center Ako nag-establish ng conservation center ng endangered species ng animals and birds doon sa West Visayas State University, College of Agriculture and Forestry. So, nandoon yun. Bakit darag? Because it is our own genetic resource. That is a heritage. That is a heritage breed, ang darag. So, why not commercial breed? Ang darag kasi nandito yan. It has been raised by our ancestors for maybe thousands of years, hundreds of years. Nandito pa rin yung darag na yan. So, ngayon, they can withstand ng lahat-lahat ng mga changes ng climate. Lalo na sa ganyan sa climate change. And we see darag as the only chicken that can adapt to this climate change. Ay yung mga imported breeds, hindi na sila maka-adapt dyan. Ang darag niya maka-adapt talaga. So ngayon, with all the results ng climate change na nandoon yung mga sakit ng mga animals and birds, for example. Kung merong sakit ng birds and animals. So, ang darag, medyo makakaano yan na talaga na maka-withstand siya talaga ng sakit yan. Although na sabihin natin na walang bird na maka-withstand ng aratay or Newcastle disease. Okay yan. Pero with good vaccination, okay yan. Pwede natin ng darag. So, minsan, kasi nag-import tayo ng grandparent stock ng mga foreign breeds, for example. Ngayon, halimbawa, nung nakaraang maybe 2 to 3 years ago, merong bird flu doon sa New Delaware, Maryland, etc. In the US because that's the bulk of the grandparent stocks which ini-import natin. Ay wala na ngayon. Wala na ngayong breeders doon ngayon sa Pilipinas. Talagang wala nang big kwan sa layers na yon, wala nang kwan sa broilers. So, we have our buffer, which our is own. Our own darag. So that means that, yan sinasabi ko na, we have to be proud of our own darag chicken. We try to conserve these resources kasi ang resources na to, national heritage natin to, at saka they are not really very expensive to raise. Katulad ng broiler na ganyan. So, yun ang pangarap namin. Ang pangarap namin dito sa Padaba is to raise as much breeders as we can para makabigay kami ng maraming chicks, for example, and we can compete with the foreign breeds na ini-import dito sa Pilipinas. Yun ang dream. Yun talaga ang dream talaga. And we will make it a reality. We will make it a reality. Not to rely on importation. Yes. Sir, ikaw naman. Why darag, not other native chicken or not the imported brown chicken? Darag is yung pinakamarami na lahi ng manok dito sa Western Visayas. Okay. That's darag. Okay. Kasi maraming klase yung native chicken Meron din sa Pangasinan, meron sa Batangas, meron sa
Zamboanga, mayroon sa Bicol. Okay. But yet, in Western Visayas, Darag. Darag. When you say Darag, kilala ka dito, Western Visayas yan. Okay. Particularly Iloilo because of West Visayas State University. Okay. The Bureau of Statistics Mm. noticed that the Darag chicken nag-increase dito sa Western Visayas unlike other years na kakunti. Yung mas marami dito ay yung commercial. Okay. But yet the initiative of West Visayas State University na pinag-distribute namin yung ibang kuha ng darag na pinaalaga namin doon sa mga farmers, nag-increase yung population ng darag. Okay. So, ma'am, thank you so much. Thank you. Sir, thank you so much. Ang sarap talaga pag ang kausap mo ay mga scientist, ano? Scientista from the academe, from the research. Talagang maraming ho tayong matututunan. Kasi And practitioners practitioner kami. at the same time. Yan ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante Kasi ang isa pang yung isang dream pa ni Dr. Coquin na dapat magkaroon kami ng mga yung hit and eat, yun ang gusto na Hit and eat. Ano yun? hit yung products na na you just put it in a microwave, then oven, yung product ano nga pang Ay, yung tawag? templado na. Semi-cook na. Yung templado na. Templado. Templado na yan. So when you go abroad, when you go to Manila, just bring that pouch. Then pagdating mo doon, i-hit mo na lang, pwede mo na makain. Hindi ka na dapat magpunta dito sa Iloilo para makakain lang ng darag. We will call it darag in a box. Yes. Darag In a box. In a box. Oo. Oh, we call it So darag Picard, in a box. yung din yan, nangangarap din yan na dapat yun ang mangyayari. Alright. So with Dr. Lambio, Dr. Sinan, Dr. Edwin Villar, Yan. Yan. So, yun abangan. silang mga taong tumulong dito sa amin sa Yes, Picard has really helped us a lot. Kasi kung wala ang Picard, wala rin mangyayari sa sa Darag Native Chicken. Basta sabihin lang may Darag Native Chicken, dito lang yan sa Iloilo. Wala nang At saka we will just be raising Darag Chicken na subsistence lang. Pag sabihin mo na, kapag may birthday ko, ka lang doon. Yun lang, wala na. Okay. So abangan natin yan na mangyari sa Darag Chicken na it's really a kumikitang kabuhayan para sa lahat, hindi lang sa farmers, but it's really a industry. At saka industry, at saka yung mga related industries, like say for example, yung mga fisher folk. Kapag ang fisher folk na yan, nung sinasabi ko na may mga trash fish na, ayan, tinatapon lang sa dagat pabalik. But if we can, have another technology which is related to, yung feed requirements ng darag, so we better utilize it. Kasi sayang yung mga fish scales, no? Dami talaga. So, yun lang dabataan pa natin ng technology. Okay na yan? Ito na lang to? Yes. Ito na lang to? Alright. Pagpamalas na lang kami sige na pa. Gusto ko Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works.
Instruct, inspire, succeed.